Thank you, Lord. Hallelujah. Dakilang Diyos, aming Ama na siyang mapagmahal, patuloy ka naming pinupuri, patuloy ka naming dinadakilan sa aming kalagitnaan, patuloy na tinataas ang pangalang higit sa lahat ng pangalan na iyong ibinigay na siyang sukat ikaligtas ng bawat tao. So that even today, as we are gathered as your children, we just want to honor you, we just want to praise you, we just want to worship you. We continue to welcome the ministry of your Holy Spirit, and we continue to ask, have your way in our midst. Patuloy nga po kayong mangusap, patuloy kayong gumawa at gumalaw sa aming kalagitnaan. Patuloy na buksan ang aming mga pangunawa upang aming makita at marinig ang iyong gawa at ang tinig ng banal na Espiritu sa aming kapanahunan. So we thank you and we honor you in Jesus' name. Amen. Amen. Come on, give a praise unto the Lord. Hallelujah. Thank you, worship Him. Praise the Lord. At isang pinagpalang araw sa bawat isa sa atin. Praise God. Pakikumusta nga yung ating mga katabi. Come on. Praise God. So bilang mga mananampalataya, lalo na sa ating kapanahunan ngayon, napakahalaga na ikaw at ako, maunawaan natin ano yung ginagawa ng Diyos sa ating kalagitnaan. Napakadali na tumingin sa lahat ng sitwasyon o sa lahat ng pangyayari at napakadali na tayo madala ng ating mga problema o kasalukuyang kaganapan sa mundo at lalong-lalo na sa ating bansa. But there's one thing that we have to understand. We need to learn to recognize the seasons of setup. Naniniwala ako na merong ginagawa ang Diyos at iyon ay walang iba kundi sa ganitong mga pagkakataon, ang dapat nating makita ay ano yung naisin ng Diyos at ano yung setup niya para sa atin, ano yung pwedeng mangyari at pwedeng gawin niya sa ating kapanahunan. So, napakadali kasi na makita natin yung problema at kaganapan. So, but one thing sure in the Word of God, ang solusyon palagi walang iba kundi yung naroon sa salita ng Diyos. That's why I encourage each and everyone, kumuha ho tayo ng Bible natin. Meron tayong mga English translation dyan na wherein kailangan mo lang na medyo lakihan ang iyong mata para mabasa mo. Okay? But I believe iyon ang isang magiging dapat na panuntunan ng buhay natin because you can read in the book of Psalms 119 in verse 105 kung saan ito'y ipinapakita na ang salita ng Diyos ang siyang magbibigay ng liwanag sa ating mga buhay. Okay? Sa ating kapanahunan. So, if you will be looking at the Word of God, it says there that the Word of God, your Word is a lamp to my feet and a light for my path. So, kailangan natin ang gabay, kailangan natin ang patnubay ng Diyos, lalong-lalo na sa ating kapanahunan ngayon. That's why I would rather challenge each and every one of us na matuto tayo na sumangguni sa salita ng Diyos dahil naroon ang sinasabi ng kanyang salita na trust in the Lord with all your heart and lean not unto your own understanding. In all thy ways acknowledge Him and He will direct your path. Okay? Siya yung gagabay, siya yung papatnubay, siya yung magbibigay ng kaparaanan sa buhay ng bawat isa sa atin. Okay? So, anyway, bago ang lahat, I just want to say thank you so much sa inyong mga panalangin na for your prayers. Okay?
So dahil alam ko may mga Cebuano rito, panalangin is blessing and yeah, it's a blessing to have you praying for us and thank you for your prayers and thank you na uh, sa panahon na kami naroon sa mission, you have been praying for us at ramdam naman namin. Okay, so we give thanks to the Lord for He is good and His love endures forever. Okay, so ang pangunahin na dapat na naroon sa ating mga buhay, walang iba kundi yung pasasalamat, walang iba kundi yung gratitude natin. So, maging kakaiba tayo kaysa sa mundo na ating o ginagalawan o sa ating kapaligiran because you have to understand that we are the children of the living God at ang sabi roon, tayo yung asin at tayo yung ilaw ng sanlibutan na to. So dapat merong kaibahan yung ating pananalita, yung ating mga pananaw kaysa mga tao ng sanlibutan. Dahil kung katulad din lang tayo ng sanlibutan, then walang pinagkaiba sa atin. Okay? So that's why I appreciate each and every one. At lalo na nga doon sa ating mga mission team, one thing na na-appreciate ko sa ating mga rising leaders for the next generation ay yung walang kaartihan sa kanilang mga katawan. Okay? Amen? So, bagamat maarte magsalita pero hindi naman sila maarte pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. Gusto niyo malaman kung paano na maarte magsalita pero pagdating sa halika Grace. Ha? Halika dito Grace, halika dito Rich. Kunin niyo microphone niyo. Okay? So, yan. See? Dito. Gusto ko lang ipakilala sa inyo eh. Eto, dito kayo. So, we appreciate and we thank God, lalo na sa mga magulang nila. It's not easy na payagan yung mga anak na umalis at pumunta sa mga lugar na hindi nila kabisado. So, can you just greet them, Grace? Hello po, good morning po. I'm back. Okay? So, i-greet mo naman nanay mo. Hi, Mars. Okay? Si Rich. Pwede Rich? Hello po, good morning po. Okay lang yon. Ready Tama na po yun. kayo? Ready na po kayo? Okay. Si Grace, iba yung style niya magsalita. Si Rich naman, pag tiningnan mo siya, matapang siya magsalita. Okay? Pero, eto yung isang nakita ko. Dito sa mga bata rito, mas madali yung mga bata rito, right? Sumagot naman kayo. Gamitin yung microphone nyo. Opo. Bakit mas madali yung mga bata rito na i-deal kumpara doon sa pinuntahan natin? Come on. Ano po, yung mga bata po dito, makulit po sila kung tutuusin. Pero yung kulit po ng mga bata dito sa Manila, 5 times po or 10 times po ng kulit doon sa mainit dahil may ano po sila, talaga pong hindi mo mapagkakaya na taga-bundok po sila kasi may mga hawak po silang patalim na hindi po namin nila-expect na kaya po nilang hawakan. Ay nga po, sabi po ni Ate Rich na kung dito po ballpen lang yung most harmful na pwede nila hawakan. Doon po pakot, kutsilyo, tapos ano. So basically, kailangan po namin maging alert kasi baka mamaya kami na yung next na habulin. So kung ano, pahabulin ka po nakaganon pa. Tapos sasabihin mo po, no! At tapos nakaganon siya. Sige, okay na. Takbo ka na. Okay? So, and then dito, paano yung disiplina o ano yung physically kapag tinitingnan nyo yung mga bata rito, ikumpara nyo doon? Yung mga bata
po dito, maayos po yung physical appearance nila. Like, ano po talaga sila, malinis po, neat po talaga sila. Yung discipline po na kapag pupunta ng church, kailangan bihis na bihis po dito. Doon po, kung ano po yung suot nila ng gabi kagabi or kahapon, kung ano po suot nila kahapon, ayun din po yung suot nila pagpunta po ng service kinabukasan. So, nakayapak po sila, nakapajama pa po, tapos yung mukha po nila, ano po, punong-puno po sila ng sipon. Yung buong mukha po nila, kaya yung tipong tumitigas po. Naubos po yung tissue namin doon. Tapos dito po, like, yung mga children kasi dito, alam na nila yung gagawin nila. So, pagpunta nila dito, alam na nila yung program flow. Kapag sinaway mo sila, although, syempre, may katigasan ng ulo minsan, pero at the same time, kaya nilang makinig. Doon po, higa muna po yan sa sahig. Higa muna po siya sa sahig, tapos dakpo muna siya saglit bago siya umupo. Tapos mahirap lang po kasi nga medyo may language barrier. So, hindi mo alam kung naiintindihan ka nila or sadyang ayaw nila sumunod. Ganun po. So, pero nagiging interpreter ka nila, di ba? Ha? So, ang nakita ko, wala silang kaartehan pagdating doon sa mga bata at lalo na kapag hawak nila. Naging babysitter si Grace kasi nakita ko siya eh. So sabi ko, parang buong maghapon yata, gusto yata nito ng kasunod na kapatid eh. Kasi wala siyang ginawa kundi magbuhat ng ilang taon yon? 2 years old, 3 years old? 3 daw. 3. So maghapon, di ba? Ha? Mula umaga hanggang gabi ayaw siyang pakawalan kasi yung nanay noon ay naroon sa bukid at nagtatanim ng palay. So si Grace yung naging nanay at ayaw bumaba. Okay? And one thing na nakita ko, sabi ko, wow, believe ako doon dito sa mga next generation natin at ang sabi ko, sino kaya susunod na na babasagin natin yung kung kaya nilang i-deal. Makikita nyo kasi yung mga bata doon talagang yung tulo hindi lang uhog eh. Kung nakakita kayo ng condensed milk, iyon ho ang okay? And then kaya nga sabi ni Grace, yung tissue nila ubos. Wala na talaga akong nakitang tissue nung mga sumunod na araw eh. Kasi ubos talaga dahil makikita mo doon sa mga bata. So, anyway, pwede ba palakpakan natin ang Panginoon sa buhay nila? Thank you very much. Okay? So, and also, well, praise God. Hindi bali sina Kiel at si Kiel din, yung kaartehan ni Kiel. Nawala pagdating doon eh. Okay? So, dahil makikita namin na ang isang bagay na nakita ko is yung paano mangusap ang Panginoon na ayan. Ay, alaga ni Grace. Yan yung may pako. Hindi. Ayan yung may pako tsaka kutsilyo. Ha? May hawak din na pako yan. Linggo. O, nung linggo. Yan din may kutsilyo. Meron pang isang bata na nung kinuha ng tatay niya yung kutsilyo sa kanya ay talagang nakipag-agawan siya sa tatay niya. Yung daliri ng tatay niya talagang laki ng hiwa na which is kailangan tahiin pero walang gustong tumahi. At doon ko rin nakita, halimbawa yung ating mga kabataan, kasama si nurse na Karen, na kung saan merong isang bata doon na actually anak nung nasugat yung kamay. Nakita namin, unang pagdating pa lang namin, may sugat na, tapos nagnanana yung paa.
which is nilinis ni Sister Karen ng, kumbaga sabi ko, uy, hindi nandiri oh. Tapos afterwards nun, ah, nung malaman ng tatay niya kung paano yung ginawa, dahil yung tatay pumunta ng health center, walang takot yung mga nandoon at ayaw gamutin. So, pumunta sa church and from there, nilinis at ginawan din ang paraan ni Sister Karen para pagdugtungin yung yung sa niya, sa yung may sugat ang paa. Okay? Ano rin yan? Kita mo, alam niyo yung mga bata na di ba, yung pag hindi na susubaybayan ng mga gulang, yung ganun talaga. Ha? Kita mo dito sa mga nila. And imagine, niyayakap ng ating mga workers o ng ating mga leaders na wala silang arte-arte sa kanilang mga katawan. And we thank God for that. Okay? So, sabi ko, wow, pang-mission talaga tong mga next generation natin. So, hindi ko alam yung iba kung kaya nila yon. Okay? So, anyway, it is my prayer na bawat isa sa atin, makita natin kung ano takbo ng ating kapanahunan. At ikaw at ako, ang isang bagay na dapat nating matutunan ay kung paano tayo umintindi or tingnan natin ano ang kapanahunan natin. So in 1 Chronicles chapter 12 verse 32, and you can show me the NLT. So ito ho ay tumutukoy sa mga tao ng Issachar. Okay? So ang sabi roon, bakit web tayo ngayon? 12:32. 1 Chronicles chapter 12 verse 32. Okay, ang sabi niya roon, from the tribe of Issachar, there were 200 leaders of the tribe with their relatives. All these men understood the signs of the times and knew the best course for Israel to take. Okay? So, or in the NIV, ang sabi roon, nauunawaan nila, naiintindihan nila ang takbo ng panahon at alam nila kung ano ang dapat gawin ng Israel. Okay? Men who understood the times and knew what Israel should do. So, iyon ang kagandahan ng ikaw ay nagbabasa ng iba't ibang salin ng Biblia dahil makikita mo, kung hindi mo maunawan yung sinabi niya, men who understood the times, then you can go to NLT na kung saan ang sinasabi roon yung mga palatandaan ng kapanahunan. So, alam nila, nababasa nila, at ang sabi roon, pati kung ano ang gagawin nila. That's why what we need in our times today is wisdom. Kailangan natin ng wisdom. Okay? So, because we are here, if you know who you are and you know your purpose, na ang naisin ng Diyos sa buhay mo, sa buhay na to, it's just like in Acts chapter 13 verse 36, kung saan ang sinasabi natin palagi as serving God's purpose in our generation. Okay? So ang sabi niya ron, this is not a reference to David, for after David had done the will of God in his own generation, he died and was buried with his ancestors and his body decayed. Show me the NIV. So ang sabi niya roon, ito ho'y hindi tumutukoy kay David. So si David, alam niya ang layunin niya. Ang sabi ron, now, when David had served God's purpose in his own generation. God's purpose. So, each and every one of us, I believe, we have a purpose. Nilikha tayo ng Diyos, hindi lamang para magkaroon ng pamilya, hindi lamang basta magtapos ng pag-aaral, hindi lamang basta magtrabaho, hindi lamang basta uminog ang buhay natin na afterwards noon ay matatapos sa isang tinatawag na petsa ng kapanganakan and then dash and afterwards petsa ng kamatayan. So ang ipinapakita riyan ay walang iba kundi yung layunin.
lahat po tayo, each and every one of us, we have been blessed by God. Okay? So dapat makita mo ang iyong sarili na ikaw ay pinagpala ng Diyos at hindi pagpapalain pa lamang. Pinagpala na tayo ng Diyos dahil kung titingnan natin sa krus ng Kalbaryo, nung sumigaw ang ating Panginoong Hesus ng "It is finished," then we have already been blessed. That's why you can go to Ephesians chapter 1 in verse 3, ang sabi roon, "Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all spiritual blessings in Christ Jesus." Okay? So it says there, "Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms," or spiritual world. So spiritually speaking, meron na, pinagpala na ang buhay natin. Yung manifestation noon ay hindi pa natin nakikita. So in the spirit, sa mundo ng spirito, sa mundo ng kababalaghan, ikaw ay pinagpala na. Pero yung katotohanan o sa karanasan sa buhay, yung tinatawag na real talk o reality ay hindi pa nararanasan. Bakit? Kasi we need to understand na kailangan mo ang pananampalataya para hugutin mula doon sa mundo ng spirito at palitawin sa iyong ginagalawan. So dyan papasok ang tinatawag nating pananampalataya. So can we believe God? And are we willing to keep on speaking and declaring that we are already blessed? Okay? Hindi yung pagpapalain pa lamang, kundi pinagpala na, spiritually speaking, we are already blessed. So, ano ang iyong tingin sa iyong sarili? So, iyon ang isang bagay na dapat matutunan ng bawat isa sa atin, to learn to look at ourselves. Okay? So, that's why you have to understand, in Galatians 3:29, na kung ikaw ay naroon kay Kristo Jesus, ikaw ay pinagpala na. So makikita mo riyan, ang sinasabi roon, if you belong to Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. Okay? So, ano yung promise na yon? So kung titingnan natin yung verse 14, sa verse 14, sinasabi riyan na tayo ay tinubos. At yung ipinangakong pagpapala para kay Abraham ay naging pamana para sa atin. So, ibig sabihin, yung pamanang yon ay dapat na makita natin sa ating mga buhay. He redeemed us in order that the blessing given to Abraham might come to the Gentiles through Christ Jesus, so that by faith we might receive the promise of the Spirit. Okay? So, sa pamamagitan ng pananampalataya, can we believe God? Okay? So, as for me, ang isang bagay na nakita ko, bawat tao o bawat isa sa atin, merong tinatawag na panahon na itinakda ng Diyos. Ano man yung mga pinagdaraanan natin, ano man yung mga pangyari, ano man yung mga kaganapan sa buhay natin, merong layunin ang Diyos. Okay? So, if you will just go first with me in Matthew chapter 25, or rather 27, starting with verse 57 until 60. Gusto kong makita natin ang isang nilalang na kung saan sa kanyang kapanahunan, siya ay pinagpala, siya ay pinaunlad, at alam niya kung marunong siyang bumasa ng takbo ng panahon niya, alam niya kung siya ay panahon na para kumilos. Okay? Alam niya kung iyon nang itinakdang panahon para sa kanya. So ang sabi rito, as evening approached, there came a rich man from Arimathea named Joseph, who had himself became a disciple of Jesus. Going to Pilate, he asked for Jesus' body, and Pilate ordered that it be given to him. Joseph took the body, wrapped it in a clean linen cloth, and placed it in his own new tomb that he had cut out of the rock. He rolled a big stone in front of the entrance to the tomb and went away. So going to verse 57, ang sabi roon, eto si Joseph. Eto yung buhay niya. Eto yung katangian ni Jose. Okay? So kung bakit tinawag siyang Joseph from Arimathea or Joseph of Arimathea, dahil maraming Joseph, maraming Jose.
parang Mary, very common. Yung pangalang Jose o pangalang Joseph is very common in the Bible as well as yung pangalang Mary. Kaya meron kang mababasa dyan, Mary Magdalene dahil taga Magdala siya. Okay? So kung ano yung ikinakabit sa pangalan nila dahil maraming Mary. So it's just like the name Grace, maraming faith. So kailangang dugtungan mo. Kaya si Grace, well, madali na lang dahil natutunan ko o nalaman ko during our mission trip, nang tawag sa kanya ay Grace. Di ba? So sabi ko, alam ko na bakit Grace. So, si Grace yun. Si Grace Cabello yun. Okay? Na tinatawag na Grace ng kanyang kuya. Okay? So, eto, a rich man from Arimathea. So, ang sabi niya roon. Okay? So, take note of the description na tungkol kay Joseph. Then, go with me in Mark chapter 15, verses 43 to 46. Okay? So, para makita natin, sino ang taong to? O ano ang meron sa kanyang buhay? Kasi I believe each and every one of us na katulad nila, meron at merong gustong gawin din ang Diyos at merong layunin sa buhay natin. But sometimes, ang madalas na problema natin, nakatingin tayo doon sa ating sariling problema, sariling sitwasyon na hindi natin nakikita ano ang layunin ng Diyos. Higit na nangungusap sa atin yung ating sitwasyon kaysa doon sa kung ano ang layunin ng Diyos sa buhay natin. So ang sabi roon, Joseph of Arimathea, a prominent member of the council, who was himself waiting for the kingdom of God, went boldly to Pilate and asked for Jesus' body. Pilate was surprised to hear that he was already dead. Summoning the centurion, he asked him if Jesus had already died. When he learned from the centurion that it was so, he gave the body to Joseph. So Joseph bought some linen clothes, took down the body, wrapped it in the linen, and placed it in a tomb cut out of rock. Then he rolled a stone against the entrance of the tomb. Okay? So, going back to verse 43, sa verse 43, ito ang sabi ron, a prominent member of the council. So siya ay kasama doon sa tinatawag na Supreme Court ng Israel nung kapanahonan na yon. So makikita nyo, una, ang description sa kanya sa aklat ng Mateo, siya ay isang mayaman. Siya ay isang mayaman na tao. Dito, ang sinasabi rito, siya ay kasama ng tinatawag na Sanhedrin o kaya ng kanilang tinatawag na Supreme Court sa panahon nila o pinakamataas na hukuman na nangangasiwa sa patakbo sa Israel. Okay? So, show me the NLT yung verse 43 para makita ho natin doon. So, ang sabi roon, Joseph of Arimathea took a risk. Okay? So, merong risk. Meron siyang dapat gawin. Okay? Kasi ang sabi ron, and went to Pilate and asked for Jesus' body. Joseph was an honored member of the High Council. Okay? Member siya ng High Council o ng kanilang Supreme Court sa panahon na yon. Kapag tinitingnan natin sa atin, meron tayong mga tinatawag na Regional Trial Court, okay? Meron tayong Court of Appeals, so meron din tayong Supreme Court. So sa kanila, ito ho yung kataas-taasang hukuman at isa sa pinaparangalan na kasamahan o kagalang-galang na kasama si Joseph ng Arimathea. At ang sabi roon, he took the risk. Okay? Bakit ho merong risk? So, we will understand, okay, na let's go to Luke chapter 23, verse 50 until 53, para makita natin ano ang meron sa buhay niya. Okay?
So, yeah? So, ang sabi roon, Luke chapter 23, starting with verse 50. So, makikita natin kung ano yung kanyang katangian. Okay? So, ang sabi roon, now there was a good and righteous man named Joseph. He was a member of the Jewish High Council. But he had not agreed with the decision and actions of the other religious leaders. He was from the town of Arimathea in Judea, and he was waiting for the kingdom of God to come. He went to Pilate and asked for Jesus' body. Then he took the body down from the cross and wrapped it in a long sheet of linen clothes and laid it in a new tomb that had been carved out of rock. So, going back to verse 50, ang sabi roon, ito yung katangian ni Joseph. So, doon sa aklat ni Mateo, ang description ni Matthew sa kanya, siya ay isang mayaman at siya ay secret o isang tagasunod ni Kristo o isa sa disciples pero tahimik lang. Okay? Then, makikita ho natin dito sa aklat ng Marcos, tinutukoy na siya ay isa sa mga kagalang-galang na kasapi ng kanilang Sanhedrin o ng tinatawag na High Council or yung kanilang Supreme Court. Now, in Luke, ang sabi roon, another description, he was good and he was righteous. Okay? So, ang sabi roon, good and righteous, as well as binanggit na siya ay kasama doon sa Supreme Court nila. Now, go with me in the book of John chapter 19, starting with verse 38 until 42. So makikita ho natin na sa 4 na ebanghelyo, binanggit lahat kung ano ang ginawa ng taong to. Makikita nyo na pagdating sa ebanghelyo, may mga sinasabi si Mateo na wala kay Marcos, na maaring naroon kay Lucas, at wala rin kay Juan. So makikita nyo in the 4 Gospels that in this particular case, yung ginawa ni Joseph ng Arimathea ay naroon. So ang sabi ron, afterward, Joseph of Arimathea, who had been a secret disciple of Jesus because he feared the Jewish leaders. So siya ay isang sekretong tagasunod ni Kristo. Katulad din lang ni Nicodemus. Okay? Asked Pilate for permission to take down Jesus' body. When Pilate gave permission, Joseph came and took the body away. So take note, nung una, sekreto silang mga mananampalataya or tagasunod ni Kristo. Pero dumating ang panahon na hindi na pwedeng manatiling sekreto dahil kailangan na nilang tumindig. They have to take a stand. And they have to know. Dahil kung kukunin mo yung katawan ni Kristo na naroon at nakapako, well, makikita ng buong Israel, malalaman ng buong council. So, ano ang pwedeng mangyari kay Joseph? Okay? Dahil yung katawan na kanyang kukunin ay itinuturing na isang kriminal. At ang mga ipinapako sa krus sa kapanahunan ng mga Romano, pwede nilang iwan doon para mabulok doon at maging pagkain ng mga ibon or kanilang itatapon sa basurahan na kasamang sinusunog. So ganun ang ginagawa sa katawan ng mga kriminal. Pero eto ngayon, si Joseph at si Nicodemus na ang sabi nila, kukunin namin yung katawan. So kailangan nilang lumantad. Kailangan nilang tumayo at kailangan nilang manindigan. So hindi na sila nananatiling secret disciple dahil unang-una sila ay pumunta sa kanilang gobernador para hingin yung permiso. Okay? They know authority and they respect authority. That's why they ask for permission.
So ang sabi roon, afterward, Joseph of Arimathea, who had been a secret disciple of Jesus because he feared the Jewish leaders, asked Pilate for permission to take down Jesus' body. When Pilate gave permission, Joseph came and took the body away. Verse 39, with him came Nicodemus, the man who had come to Jesus at night. Okay? So kilala niyo si Nicodemus. Saan unang binanggit si Nicodemus? Saan? Tanong mo katabi mo. Saan unang binanggit si Nicodemus? At sa kanya sinabi yung you must be born again. Okay? Na kapag hindi ka sinilang na muli, hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos, ang sabi niya, at hindi mo mararanasan ang kaharian ng Diyos. So that's why people has to be born again. Ano yung isinisilang na muli? Our spirit. Dahil yung spirit natin, patay yan sa harapan ng Diyos. Dahil ang tinanggap na tao, ng tao, walang iba kundi ang kalikasan ni Satanas, which is kamatayan. So, patay ang spirit ng tao. So, ang tao ay nagfa-function lamang sa tinatawag na kaluluwa at katawan. So, yung kanyang spirito, patay. Pero nung tanggapin natin ang Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas, isinilang ang ating spirito. Our spirit is perfect. Our soul is not perfect. Our soul needs to be renewed. Okay? Our body is not perfect. Our body will become perfect at the coming of Jesus Christ. Okay? So ang sabi roon, secret disciple. Kasama niya si Nicodemus. At ang dala-dala nila, or rather, etong dala ni Nicodemus, 75 pounds of perfume ointment made from myrrh and aloes. Okay? Following Jewish burial custom, they wrapped Jesus' body with the spices and long sheets of linen clothes. The place of crucifixion was near a garden where there was a new tomb never used before. And so, because it was the day of preparation for the Jewish Passover, and since the tomb was close at hand, they laid Jesus there. Okay? Sa aklat ng Isaiah chapter 53, merong tinutukoy doon na darating yung panahon na ang Mesyas ay ililibing sa libingan ng isang mayaman. Okay? Na inilaan, na itinakda. So kapag tiningnan natin, yung bawat tao, may kanya-kanyang setup na ginagawa ang Diyos sa buhay niya. Halimbawa, katulad kay Joseph ng Arimathea. So kapag tiningnan natin, ang sabi roon sa aklat ni Mateo, siya ay isang taong mayaman. Okay? So, sa aklat ni Marcos at ni Lucas, siya ay kasama doon sa tinatawag na Sanhedrin o kaya doon sa kanilang Supreme Court o doon sa council nila. Okay? So ang sabi din sa aklat ni Lucas, siya ay good and righteous man at hindi siya sumang-ayon nang magdesisyon ang kanilang korte na ipako sa krus ang Panginoong Hesus. Okay? And now, sa aklat ni John, makikita mo, dumating yung panahon, hindi siya nanatiling sekretong tagasunod ni Kristo. So, ganun din sa buhay po natin. May mga time na tayo noon ay sekretong tagasunod ni Kristo, pero hindi mananatili na sekretong tagasunod tayo habang buhay. Okay? So, if you will look at the life of Joseph of Arimathea, so, ang pwede nating maging tanong palagi riyan, ano ang meron sa kanyang buhay? Ano ang inilaan ng Diyos sa buhay niya at bakit na ang buhay niya ay kailangang, halimbawa, makikita natin na ito ay binanggit sa ilang beses na, or rather sa 4 na ebanghelyo. So, merong tinatawag na pag-aaral ng kung sino ang tao o sa pangangaral ng salita ng Diyos, kailangan maunawaan natin sino ang mga tinutukoy na to. Okay? Because you have to understand that as people of God, one of the thing na dapat nating maunawaan,
ay merong gagawin ang Diyos sa ating kapanahunan. That if we will just learn how to be faithful in the little that God has given us. Okay? So, eto, tandaan natin. Meron kang layunin. Meron kang purpose sa buhay na to. Okay? Karamihan sa atin hindi isinilang sa isang pamilya na marangya o sa isang pamilya na tayo ay mayaman. Pero merong tinutukoy sa salita ng Diyos na darating at darating ang panahon na yon na kung saan ang kayamanan ng mundong ito ay inilaan sa mga matuwid. In Proverbs 13:22, we can look at the Word of God at eto yung sinasabi niya, okay, good people leave an inheritance to their grandchildren, but the sinner's wealth passes to the godly. Okay? So, ang sinasabi niya roon, ang kayamanan ng makasalanan ay ipapasa sa mga makadiyos. Okay? So, show me the New King James. So, eto ang sinasabi roon, a good man leaves an inheritance to his children's children, or to our grandchildren. Okay? So, ang sabi roon, ang taong mabuti. Ibig sabihin, tao na alam niya paano niya plinano ang buhay niya na afterwards, hindi lamang yung may iiwan sa mga anak, kundi merong iiwan pati sa mga apo. And afterwards, ang sabi niya roon, but the wealth, I like the word but, ngunit ang kayamanan ng makasalanan ay itinakda para sa mga matuwid. Okay? That's why, in Ecclesiastes 2:26, ito yung sinasabi. Ecclesiastes 2:26, show me the NIV, ang sabi niya roon, okay, to the person who pleases Him, God gives wisdom, knowledge, and happiness, but to the sinner, He gives the task of gathering and storing up wealth to hand it over to the one who pleases God. So, darating tayo, at alam natin, how do we please God? Paano natin bibigyan ng kaluguran ang Diyos? In Hebrews chapter 11, verse 6, okay? So, ang sabi roon, but without faith, it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. So, iyan ho ang sinasabi ng salita ng Diyos. So, think about this. Kung si Joseph, siya ay mayaman, siya ay sekretong tagasunod ni Kristo, okay? Makikita natin na dumating yung kapanahunan na kung saan si Joseph at si Nicodemus ay naging bahagi ng tinatawag na himala ng Diyos. I believe last Sunday, narinig ninyo in the second service, I think in the second service, it speaks about the woman na binasag ang kanyang alabaster jar. Okay? Na alam niya kailan niya gagamitin yon, na inipon niya sa buong buhay niya, and afterwards, dumating yung panahon na ito ay ginamit niya sa Panginoon para pahiran ang katawan ng ating Panginoon. Then afterwards, alam natin na si Maria Magdalena at ang mga ibang mga Maria at mga Salome, dumating nung araw na muling nabuhay ang Panginoon, sila ay naghanda, bumili ng mga mamahaling pabango o mga dapat ilagay sa katawan ng Panginoon, pero pagdating nila roon, wala na yung katawan ng Panginoon. So ibig sabihin, nakita nung babae na binasag ang kanyang alabaster jar, nakita niya yung kanyang panahon, na kumilos siya bago maging huli ang lahat. Madalas naririnig natin sa mga kasabihan ng Pilipino, aanhin mo ang damo kapag patay na ang kabayo.
or ibig sabihin nun na meron kang gustong gawin, pero nung gagawin mo na, tapos na. Wala na. Lumipas na. Ang tawag nila ng mga generation ngayon, panis. Wala na, panis na. Okay? So, well, the thing is, we need to learn to understand ano yung purpose ng Diyos sa buhay natin. Yun yung isang bagay na dapat matutunan ng bawat isa sa atin. So, katulad ho ng ating nakikita o ng ating binasa, alam, okay? Itinakda siya, isenet up siya. Okay? Alam niya kailan niya dapat gawin yon. So, at kung titingnan natin, kung babalikan natin, going back to John chapter 19, na kung saan si Nicodemus, okay, na sila ay dumating o kasama si Jesus, or rather, nung kinuhan ni Nicodemus at ni Joseph yung katawan ng Panginoon, yung dala-dala ni Nicodemus, ang sabi roon, yung dala-dala ni Nicodemus na ilalagay sa katawan, myrrh and aloes na ilalagay sa katawan ng Panginoon is 75 pounds. So kung titingnan natin yon, ilang kilo ang 75 pounds? Okay? So 75 pounds, in other translation, 100 pounds. Okay? So, iyan ho ay hindi ho pang-ordinaryong tao. Iyan ho ay pang-VIP na uri ng paglilibing. Dahil ang estimate po kung magkano ang halaga ng 75 pounds na yan na mira at alo, iyan ho ay nagkakahalaga ng $150,000 sa panahon natin ngayon. And how much is $150,000? Okay. $150,000. Magkano yun, Julian? Ha? Sa panahon natin ngayon, magkano yon? So, iyon yung halaga ng ginamit o ng binili o ng kinuha o dala-dala ni Nicodemus para ilagay sa katawan ng Panginoon. And Joseph, ang dala-dala niya, linen clothes. Magkano? Ha? Magkano? 8.9 million pesos. O 9 million. 9,030,000 pesos. Yung halaga ng mira at ng alo na inilagay sa katawan ng Panginoon, and they are part of the setup for the greatest miracle. And what is the greatest miracle? The resurrection. Okay? So, that's why I believe each and every one of us, merong setup na ginagawa ang Diyos, na kung saan ang bawat isa sa atin dapat nating makita ano ba yung bahagi natin, ano yung part natin, ano yung gagawin natin. Okay? Kasi sa atin bilang mga mananampalataya, kailangang maunawaan mo at maunawaan ng bawat isa sa atin ano yung ating gagawin. Now, with this, nitong nakaraan na pagpunta ng mainit, naroon kasi sa notes ko yung expenses. So, I've seen, okay? So, Kel, do you have that? So, eto ho. Eto yung isang bagay na nakita ko. Each and every one of us, ang unang iniisip ko nung papunta sa mission na to, ang pangunahing sabi ko, Lord, ang mahal naman ng ano. Nung tinitingnan ko, unang-una yung diesel. Magkano diesel ngayon?
Okay? So, unang karga ko pa lamang bago kami umalis dito nang magpa-full tank. Yung dating kapag nagpapakarga ako, mga nasa ano lang, nasa 1,500 nung pagpakarga at nag-full tank kami. Pagtingin ko, 5,085. So mula doon sa 1,500, ang nakalagay, 5,085. Ang sabi ko, wow, ang taas. Sabi ko kay Pastor Jun, full tank ka ba? Sabi niya, yes. Meron na pong sumagot ng aming krudo going to mainit, pati RFID o yung pang toll gate. So ang sabi niya, bayad na po yung papunta namin lahat doon. So sabi ko, pagtingin ko, 5,085. And then, kamukat-mukat mo, dahil, alam mo yon kapag iniisip mo kagad 5,000, sabi ko, ilang libo ang uubusin namin dito sa diesel pa lamang. But afterwards, meron hong nagsabi sa akin, eto po, pang diesel, inabot, pang diesel, inabot 5,000. Sabi ko, wow, 85 na lang kailangan ko. So, kumuha ko ng 100. Okay? So, sabi ko, yung binili ni Rachel, o kumbaga, kasi bundok ang pupuntahan, para maging prepared kung sakali na maubusan, bumili ng galon. Ayaw, hindi pwede. Sa probinsya pwede, bakit dito hindi pwede? Hindi pwede. So, hindi nagamit yung lalagyan. Hindi namin pwedeng kargahan ng extra. So, we paid. So, sabi ko, Lord, okay Okay? But even before that, dito rin sa atin, bago kami umalis, merong nag-abot naman ng envelope. At ang sabi niya, Pastor, pang dagdag sa diesel. So, another 5,000. Okay? So, meron na akong budget ng pang diesel at pang RFID. So, yung pang diesel ho natin at yung mga toll fees natin, okay, ay hindi na ho natin chinarge. At hindi ko na rin ho inilagay kung sino yung mga donor 1, donor 2, donor 3, donor 4, kasi ang gusto natin ay anihin nila mula sa Diyos, tanggapin nila ang kanilang reward. So kapag inilagay ko ang pangalan nila, well, pasasalamatan nyo sila. Kakamayan nyo sila. Sasabihin nyo sa kanila, congratulations. But the thing is, tanggap na nila yung reward nila. Pero kapag hindi nyo alam kung sino sila, well, bahala na si Lord sa kanila. Okay? So, yung diesel ho, umabot ng 22 something and 296 kasama yung mga pang toll fee natin. Okay? So makikita natin, yung donor number 3, actually isang kabataan mula sa mainit, nung kami ay paalis na, ang sabi niya sa akin, Pastor, pang diesel nyo. Pagtingin ko, sabi ko, sobra naman to. Halos maiyak ako dahil kabataan eh. First time niyang gagawin yon sa akin. Hindi naman niya ginagawa yon. Kay Pastor John, madalas niyang gawin, pero sa akin, hindi. Pero sabi niya, pang diesel. So pagtingin ko, 15,000. At sabi ko, bakit 15,000? Sabi niya, kwentado ko na eh. Mula rito hanggang alam ko na yung gagastusin niyo. At totoo, dahil pagdating namin ng Baguio, nung pinakargahan ko yung ating van o ng church van ng Santa Rosa, 7,000 plus
Sabi ko, tapos papuntang Baguio, or rather pabalik ng Manila, aabutin yun ng, ipagpalagay mong 2,000, then, so that will be 9,000. Okay? So, kaya sabi ko, well, yung pong pagdating dito at pagpapakarga, hindi na ho nakasama dyan. Okay? But you see, you will understand that God, if you will just learn to put your trust in the Lord, meron at merong mga tao na inihanda ang Diyos o kinausap ang Diyos to become part of what you are doing. Okay? So, kaya kung titingnan ho natin, yung una muna, yung nasa unahan, okay? Yung ang ating ginastusan talaga dyan, walang iba kundi yung pagkain. So, alangan namang gutumin natin yung ating mga kasamahan, okay? At kasi, ang kumakain lang ng mga gulay, ang mahilig sa gulay, kaming mga may edad lang ibilang lang yung mga may edad sa amin. Sa kanila, well, kumakain sila ng gulay, pero kailangang may sahog yan. So, pag walang sahog, hindi nila kakagatin. Okay? Then you have our miscellaneous, okay? Na yung mga ibang gastusin nila, dahil kapag tiningnan mo sila sa kanilang, pag nakikita mo sila, dahil pagdating ng araw doon, sobrang init din. So, syempre, kailangan mong bigyan sila ng ice candy o whatever na malamig. Actually, meron nga kaming, yung vinegar nila doon, yung native vinegar, nakalagay sa Coke. Nung tanghali, akala ko Coke. Sabi ko, wow, may Coke tayo. Pagkasabi ko may Coke tayo, pagbukas ko, sabi nila, Pastor, hindi ho Coke yan. Vinegar yan. Sabi ko, okay. Pag amoy ko, sugarcane vinegar. Narinig ng pastor natin doon. Maya-maya, nag-utos kaagad yung pastor. Bumili ng maraming Coke. Kaya ang tawag nila doon sa Coke ay Cokes. So, bumili ng Cokes. And afterwards, may kasamang yelo. Dito ang tuwa yung ating mga kabataan. Okay? And so, for the time that we were there, we have to as well na makita na kumbaga, dahil sa init, we have also to subsidize. Okay? So, then may dala ho tayo na mga kagamitan katulad ng amplifier, and then bumili tayo ng electrical wires and mga kailangan para lagyan natin ng ilaw o kabitan natin. So, naging electrician ho kami doon. So, nilagyan natin ng ilaw and inayos yung kanilang electrical, okay? As well as yung Vacation Bible School na materials, yung libro, yung mga print-out materials. So, yan po. So, and then we have a donor number 1 na nagbigay ng 10,000 at pwedeng election doon sa 43, so magiging 33. Okay? So, and we praise God kasi ang isang bagay na nakita namin dyan, o nakita ko dyan, wherein the Lord assured me na when it is a vision from the Lord will always provide. Na hindi ka mag-aalala. So the same thing in our times today, huwag ho tayong mag-alala sa sitwasyon. Ang dapat nating gawin, manalangin. Ang dapat nating gawin na aside from praying, we need to understand and say, Lord, in these times, help me. Kaya nga, halimbawa, hindi dumarating yung ganitong kapanahonan, kailangan matuto ang bawat isa sa atin, paano tayo mag-impok, or rather, how to save and how to manage properly our resources. Dahil ang mamamayagpag, nakikita nyo kung sino namamayagpag sa panahon natin ngayon na merong krisis sa ating bansa, yung mga may pera. That's why I would say that
let this season be a learning lesson na kung saan from everything that we are receiving, matuto na magtabi kahit na magkano dyan. Nang sa ganon, kapag dumating yung ganitong panahon o merong gagawin ang Diyos at sasabihin ng Panginoon na, do this for me, then you will be ready. You will be setting up yourself for the transfer of the wealth of the wicked. Kasi paano tayo pagkakatiwalaan kung hindi natin alam ano ang magiging purpose natin, ano ang magiging layunin natin? I believe there will be some of us that the Lord will be setting up to do a purpose. Maaring yung sa marami sa atin, wag lang tayong malimitahan doon sa ating tinatawag na pagbabahagi ng finances. No, it's either you have prayed for us, na kumbaga sa buong panahon na kami ay wala, hindi lamang yung kumbaga naging bahagi kami ng araw, umaga, tanghali, hapon, gabi na panalangin ninyo. So, because prayer is one of the most important thing, okay? So, have you prayed for us all throughout hanggang makabalik kami? Or you remember us just once a day in prayer? Okay? So, because prayer, you have to understand na from time to time, kailangan namin yan. Kailangan ng mga kabataan yan. Kasi yung mga bata doon, pag nagtatakbuhan talaga, ang hawak nila mga kutsilyo. Normal sa kanila ang hawak ay kutsilyo. Normal ang hawak ay itak, naghahabulan. Okay? Dito, ballpen lang. Sabi nga ni Grace dito, ballpen lang. Doon, yung maliit na bata, buti sana kung matatanda, hindi eh. Oh, dalang pa ako, ganito. Pag nagalit sila sa kalaro nila, babato nila yung pako. Okay? And afterwards, nung kami nag-hiking, yung mga kabataan namin na matatapang yung mga kabataan namin. Pero nung gabi na may kumakaluskos sa may halamanan, nagtakbuhan, nawala yung tapang. And then, nung nagha-hiking kami sa bundok, so, kumbaga, yung 30 minutes o isang oras lang na hiking ng mga tao roon, sabi nila, saglit lang yon. Napasubo kami. Yung sa saglit nila, 3 oras pala yung aabutin sa amin. At sa nung nagha-hike kami, may nakita kong 2 taong dumarating. Sabi ko sa mga bata, tabi kayo, paunahin natin sila. Ang saya-saya pa nila. Paglampas nung 2, nakaganon sila. Yung pala, yung dito sa balikat nila na hawak-hawak nila, puro M16. Yung mga kabataan natin. So, natulala sila. Sabi ko, normal yan dito. Kayong mag-alala. Okay? So, M16, normal. Sabi ko, oo, normal yan. Huwag kayong mag-alala. Okay? So, yun. So, that's why we say, thank you for your prayers. Amen? So, hopefully, hindi makaka-round 2 si Rich, nakapangalawang punta na doon. Si Grace kaya, babalik? Ha? Si Grace? Si Prosper. And mind you, alam nyo, tumapang yung mga kabataan natin. Kasi naligo sila sa public pool. Naligo sila. Walang saplot. Okay? Kasi sa amin, walang saplot kapag naliligo doon. So, public pool po yon. So, naranasan nila, nag-selfie pa sila. Okay? So, prayer. Prayer is very important. Pangalawa, yung katulad nito, yung pagtatanim. Ano yung pwede nating itanim? Okay? Pangatlo, yung going o yung pagsama. Kaya nga nabuo yung PSG natin eh. Pray, sow,
go. For those who went with us, okay, makikita mo na yung comfort nila, comfort ng bahay nila rito, comfort ng CR nila rito, praise the Lord. Okay, naranasan nila ang mag-CR doon. Di ba, Grace? Ha? Okay ba? Naranasan ni Grace na maligo. Ano? Ay! Ano sabi ni Grace? Ay! Ang init! Di ko kaya! At tapos nung malamig, ay! Ang lamig! Di ko kaya! Oh. Pero sabi ko, well, maarte siya sa pananalita, pero pagdating sa pagmi-minister, hindi siya maarte. Dahil nung siya ay magsunglid din, nung siya ay kumakanta, talagang sabi ko, wow, hindi siya yung mahiyain. And hindi ko alam kung anong expression nila kapag nagsi-CR sila. But anyway, the thing is, they went there and they have shown, they have contributed ano yung mga talents nila, ano yung mga giftings nila. And we praise God for that. We thank God for the new generation. Amen? So pwede ba palakpakan natin ang Panginoon? Okay? So, yan ho yung ating naging expenses, and we just want to say thank you for being part. Okay? Salamat dahil lahat ho kayo kabahagi. Amen. Would you turn to your neighbor and tell them, salamat at ikaw ay kabahagi. Amen. So, I just want to exhort as well yung katulad ng sinasabi na in Proverbs chapter 11 verses 24 and 25, okay? Go with me to Proverbs. So ang sabi rito, one person gives freely, yet gains even more. Another withholds unduly, but comes to poverty. A generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. So, you have to understand that as people of God, itinakda ng Diyos na ikaw at ako, tayo maging pagpapala. You have to look at yourself that you are blessed and that you are a blessing. Okay? At hindi lamang yan nagsisimula sa pananalapi. Yan ay nagsisimula, unang-una, prayer. Okay? And afterwards, as the Lord blesses you, ayon sa abilidad na ibinibigay ng Diyos sa atin, as God blesses us. So, ang desire ng Panginoon, even in our giving, is as the Lord has blessed us. Kung paano ka pinagpala ng Diyos. If the Lord has blessed you, then praise the Lord, honor the Lord. Amen? So, sa umagang to, can we all just rise up? And as we prepare for our giving, it is my prayer na ang bawat isa sa atin, wag ho tayong magulumihanan sa kaganapan sa ating kapanahonan, but rather for you and for me to understand, merong naisin ang Diyos. Nais ng Diyos na ikaw ay umunlad because you have a purpose in this life. Amen. Okay, so tayo manalangin. Heavenly Father, we just thank you for today. And we just come before your throne of grace. Lord, thank you for the leaders that you have given us. Thank you, Lord, for the congregation members. Because I declare that they are generous. I declare that they are prosperous. I declare your word unto them, that truly they are blessed. And that, Father, they know their purpose in this life. So that I commit them before you, and I ask, bless the work of their hands. Pagpalain ang kanilang mga hanapbuhay, ang kanilang mga ginagawa, at gayon din nakatagpuin sila sa bawat pangangailangan nila, at hayaan na makita ng bawat isa na sila ay yung itinakda na mga pagpapala, at ikaw ay nagtatakda ngayon ng panahon
upang umalagwa ang buhay ng bawat isa. Because without your intervention, then it will take time before they will see prosperity. So that, Father, in Jesus' name, I ask blessing. Blessing upon their going out and their coming in, and favor with all men in all circumstances. At sinabi ng iyong salita that even in our giving, we can receive a 30-fold, 60-fold, and 100-fold harvest. Let there be a 30-fold. Let there be a 60-fold. Let there be a 100-fold blessing of harvest coming upon your people. Maraming salamat, and I pray your power and protection to be upon them. And I say, my God shall supply all your needs according to his riches and glory by Christ Jesus. In Jesus' name, amen. Amen. Come on, let's